Sa isang maliit na baryo sa baybayin ng Samar, may naninirahang isang babae na nagngangalang Lea. 3 taon at 22 taong gulang siya, ngunit ang mga mata niya ay tila mas matanda pa. Bit-bit ang pagod, takot at pag-asa na pilit pinapatay ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Inapi ng pamilya. Si Lea ang bunsong anak ni Ambo at Tersing. Kilalang mga mangingisda ang kilala sa kapitbahayan, hindi dahil sa kabutihan, kundi sa pagiging mararahas, mapanlait at mapagmalabis. Ayon sa mga tsismosa sa baryo, si Lea ang pinakamalas dahil mula pagkabata ay hindi nagkaroon ng magandang kapalaran. Mahina sa pag-aaral, sakitin at hindi kagandahan ayon sa pamantayan ng magulang at kamag-anak. Pinaniwala nila ang bata na wala itong silbi. "Lea, sampalin mo nga ako kung nagkaisip ka." Sigaw ng ina niya noon habang sabay hampas ng walis tingting sa kanya. Lumaki si Lea na walang narinig kundi pang-aalipusta. At nang siya'y magdalaga, lalo lamang lumala ang kalagayan. Ibinigay siya ng mga magulang sa isang lalaki kahit hindi niya mahal. Isang tauhang mangingisda sa pantalan na nagngangalang Romy, kapalit lamang ng 3 sakong bigas, isang inahing baboy at pangako na tutulungan ang pamilya. Hindi kasal sa simbahan, walang pagmamahal, isang kasunduan lamang. Inapi ng asawa. Si Romy ay tampulan ng galit, selos at bisyo. Walang araw na hindi lasing, walang gabing hindi galit. Sa halip na arugain si Lea bilang asawa, ginawa siyang katulong at punching bag ng tahanan. "Tamad! Walang kwenta! Wala kang ambag sa buhay ko!" Sigaw nito bawat araw. Kung minsan, sa gitna ng gabi, umiiyak lamang si Lea sa tabing dagat, ang tanging lugar na may katahimikan. Doon, nakatitig siya sa alon habang ninanais na sa isang araw may mangyaring himala. Kamag-anak na mapangmata at mapaghusga. Mula sa tiyahin hanggang sa mga pinsan, lahat tila may lisensya para maliitin siya. Kung hindi yan si Lea, walang bibili ng isda nila. "Tingnan mo naman mukha, malas," sabi ng tiyahing si Lydia habang pinandidirihan pa si Lea kapag dumadaan. Wala siyang kakampi. Kahit ang sariling dugot laman, itinuturing siyang pabigat. Liit ng mundo, lawak ng pangarap, ngunit may hindi alam ang lahat. Sa kabila ng lahat ng hirap, may isang maliit na sikreto si Lea. Tuwing 12:00 ng gabi, tahimik siyang nagdarasal sa pampang, nakatingala sa dagat. Kung may Diyos, kung may himala, kahit minsan lang, gawin niyo naman akong masaya. Kahit isang araw lang na maramdaman kong may silbi ako, at bawat dasal ay sinasagot lamang ng alon na humahalik sa buhangin. Tahimik, parang sinasabing maghintay ka. Ang simpleng bilihan ng loto. Isang araw ng Sabado, habang ipinagbibili ni Lea ang ilang isdang nahuli ni Romy, isang matandang lalaki na may kakaibang ngiti ang lumapit. May hawak itong maliit na supot ng tinapay at isang lumang baston. "Ineng, pakibili nga ako ng loto. Hindi ko na kaya pumila, pakiusap nito." Sa maliit na tindahan, pinili ni Lea ang kombinasyon ayon sa kanyang birthday ng dagat, ayon sa kwento ng lola niya, at petsa kung kailan siya unang lumuhod sa pampang para magdasal. Pagbalik niya, iniabot niya ito sa matanda, ngunit ngumiti ito at sinabing, "Sa'yo na yan, iha, hindi ko na kailangan. Hindi pera ang hinihingi ko sa Diyos, kundi kapatawaran." At naglakad itong dahan-dahan hanggang sa mawala sa mata. Kinabukasan, hindi na muli nakita ang matanda sa baryo. Ang simula ng pagbabago. Lunes ng gabi nang pumalakpak ang telebisyon sa sari-sari store, may nanalo sa jackpot ng loto. 236 na milyon. At nang i-announce ang winning numbers, tumigil ang tibok ng puso ni Lea. Eksaktong mga numerong pinili niya. Nangangatog, nagdadalawang isip, hindi makapaniwala.
Kaya ba talaga? Nais niyang sumigaw sa tuwa, ngunit kinalma niya ang sarili. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may liwanag na sumilip sa kanyang madilim na mundo. Ngunit hindi niya alam na ang pagyaman ay simula pa lang dahil sa pagdating ng pera. Magigising ang mga matang puno ng inggit, kasakiman at kapangyarihan. At mula sa pinakamadilim na sulok ng baryo, may isang mambabarang na nagngangalang Salve ang nakarinig ng balita at bumulong. Kung akala niyang basta-basta siyang uuunlad, nagkakamali siya. Walang sino mang aangat dito nang hindi dumadaan sa akin. At sa gabing iyon, habang nakatulog si Leia na may kakaibang ngiti sa labi, may itim na paru-paro na dumapo sa kanilang bubungan, hudyat ng sumpa na paparating. Kinabukasan matapos lumabas ang balitang may nanalo sa loto, nagising si Leia sa malalakas na katok sa kanilang pinto. Si Romy iyon, may amoy ng alak kahit umaga pa. Kasunod ang tiyahing si Lydia at ilang pinsan na tila mga langaw na naakit sa matamis na balita. "Leia! Bumangon ka dyan! May aasikasuhin tayo sa bayan," sabi ni Romy at hindi na hinintay ang sagot bago buksan ang pinto. "Anak, umayos ka. Sasamahan ka namin sa city para i-claim ang premyo," dagdag ni Lydia na may pilit na lambing sa boses. Napakurap si Leia. "Po, di tayo?" "Ano pa ba?" singhal ng tiyahin. "Siyempre kailangan mo ng kasama. Hindi ka naman marunong sa mga papeles. Huwag kang mag-alala. Kami ang bahala sa iyo." May maliit na tinig sa loob ni Leia na gustong tutulan ang mga salitang iyon. Subalit buong buhay na niyang karanasan ang nagsasabing tahimik na lang siya. Sa totoo lang, hindi pa nga siya ganap na nakapaniwala sa pagkapanalo. Parang panaginip na baka biglang maglaho kapag sinabi niya ng malakas. Pila sa Lotto Center. Sa bayan, mas marami pang matang nakatuon kay Leia. Ang may-ari ng Lotto Outlet ay may mahinahong tingin, subalit kahit ang mahinahong tingin ay may kasamang pagkalkula. Ipinaliwanag ng staff ang proseso: verification, legal forms, tax, at kailangang may valid IDs. Mabuti na lang at may lumang ID si Leia, kahit kupas na ang larawan. Isinandal ni Leia ang mga palad sa mesang malamig. Ang angkin niyang kapayapaan ay parang binabayo ng hampas ng usok ng sasakyan at siksikan ng tao. Sa gilid, rinig niya ang bulungan ni Lydia at Romy. May binabanggit na porsyento, may dapat, may akin muna. Umuusok ang ulo niya, ngunit tinakpan niya iyon ng isang mahinhing ngiti at paulit-ulit na dasal. "Diyos ko, huwag niyo po akong iiwan." Matapos ang ilang oras, kinumpirma ng opisina na siya nga ang nagwagi. Nagtala siya ng account para sa deposito, kasama ang schedule ng paglabas ng pondo. Pinipirmahan niya ang bawat papel na para bang kontrata sa ibang buhay. Isang mundong hindi niya kilala pero matagal na niyang inasam. Paglabas nila, sinalubong siya ng ilang kakilala. "Leia, pa-blowout. Leia, baka naman. Leia, pabili ng gamot ng anak ko." Nilapitan siya ng tindera ng lugaw. Sinabing libre na ang mangkok na kinain niya noong nakaraang linggo. Ang mga ngiting dati mapangasar ay ngayoy mapag-imbita. Parang ang buong baryo ay biglang nag-iba ng saliw. Mula sa pangmaliit tungong pagpapakumbaba, mula sa malamig tungong malagkit. Ngumiti si Leia ng mahinahon, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang dilim sa sulok ng isang kanto. May babaeng nakasalampak sa bangkito, may manipis na tabing na may burdang palaka at gagamba. Putla ang mukha, matalim ang mga mata. Nang magtama ang paningin nila ni Leia, sabay huni ng isang itim na paru-paro sa itaas ng poste ng ilaw. Salve. Ang pangalang bumulong sa isip niya kahit hindi sila kailanman nagkakilala ng personal. Pangalan ng mambabarang na binabalita sa baryo na parang anino, parang kilabot, parang gabing may kilapil ng kulog. Magandang umaga, mahina at tila nanunubok na bati ng babae. Magandang umaga rin po,
sagot ni Leia at dahan-dahang tumalikod. Hindi niya maipaliwanag kung bakit parang may humaplos na lamig sa batok niya. Ang inggit na umaalon. Kinahapunan, pumunta ang pamilya sa tabing dagat. Waring pista ang humabol, may nag-ihaw ng pusit, may nagbitbit ng alak, may nagdala ng malalaking speaker. Para kay Leia, sigaw ng ilan. Sabay-sabay ang hiyawan at si Romy ang unang sumandok ng inihaw, parang siya ang nagwagi. Leia, halika dito, umupo ka sa tabi ko. Sigaw ng tiyahing si Lydia na tila abogado ng isang kliyente. Pag-usapan natin ang bahay. Kailangan nating patibayin, ipaayos, palakihin. Tiwala ka sa akin. Sumilip ang alon, saka umatras, saka bumalik na mas malakas. Parang parehong galaw ng mga tao sa paligid. Lapit kapag may makukuha, atras kapag wala. Sa di kalayuan, mula sa lilim ng isang punong talisay, natanaw ni Leia ang isang matandang lalaking may bastong kahoy. Kaalinsabay ng pag-ihip ng hangin, ngunit nang tumingin siya ng diretsyo, wala na ito. Naalalang muli ni Leia ang misteryosong matanda sa loto, ang biglaang pagbibigay, ang hindi pera ang hinihingi ko, kundi kapatawaran. Kapatawaran? Kanino? Para saan? Hindi niya alam, ngunit ang tanong ay tila binugahan ng hanging maalat at isinayaw ng mga galamay ng alon. Unang sakit. Kinagabihan, habang unti-unting tumataas ang tubig dagat, si Leia ay biglang napaluhod sa sahig ng kanilang kubo. May kumirot sa kanyang puson. Hindi pangkaraniwan. Hindi payak na sakit na tulad ng dinaranas kapag pagod. Ito'y sakit na parang nilalakot ng malamig na kamay ang loob ng kanyang tiyan. Hinuhugot at binabalik, paikot, pabigla. Aray! Mapapangisi niya, ngunit walang nakarinig. Abala si Romy sa inuman kasama ang pinsan sa labas ng bahay. Pinilit niyang tumayo, subalit ang pakiramdam niya ay lumalaki ang kanyang tiyan. Marahang pagalsa, tulad ng dagat kapag sinasalubong ang buhangin. Huminga siya ng malalim, uminom ng tubig, nagdasal. Ngunit lumala pa ito. Romy, tawag niya ng may pagmamakaawa. Sandali, irita ang sagot. Huwag kang ang istorbo, kinakausap ko ang mga kasama ko. Sumubsob si Leia sa papag, niyakap ang kumot at pinikit ang mata. Ang huling narinig niya ay ang ritmo ng alon, humahampas, humihina, humahampas na naman, mas malakas. Sa pagbangon ng hating gabi, humupa ang sakit. Nagulat siya. Ang tiyan niya na wari umalsa ay muling bumalik sa dating ayos. Isinilip niya ang ulo sa bintana. Kumalma rin ang dagat, pahupa, tila nagbibiro. Napalunok si Leia. Huwag naman po, mahinang panalangin. Barahang itim. Kinabukasan, kumalat ang balita na si Leia ay magkakaroon na ng malaking pera kapag nailabas na ang pondo. Dumagsa ang mga kamag-anak, bawat isa'y may listahan ng mga unahin, utang, pagpapaayos ng bubong, tuition ng pinsan, puhunan sa tindahan ng kapatid ng tiyahin. Nagtayo si Lydia ng parang pila sa labas ng bahay. Si Romy naman nag-utos ng alak at pulutan. Ihanda nyo, magdidiwang tayo tuwing gabi. Bago magtanghali, may kumatok. Isang babaeng payat, may dalang maliit na bayong. Magandang araw, Leia. Bati nito, may ngiting manipis. Ako si Salve. Narinig kong ikaw ang nanalo. Nais kitang batiin. Napatigil si Lydia, nangunot ang noo. Anong kailangan mo? Wala. Pagbati lang. Umakbang si Leia sa may pinto, marahang ngumiti. Salamat po. Nabalitaan ko rin, dagdag ni Salve, na tila may kasamang hangin ang bawat pantig, na gusto mong makatulong sa baryo kung kailangan mo ng gabay sa pangangalaga sa sarili, sa katawan, sa kapalaran. Nasa tabi-tabi lang ako. Naramdaman ni Leia ang bahagyang kirot sa tiyan, kahit kalmado pa ang dagat sa labas. Sige po, maraming salamat.
Ngumiti si Salve, ngunit ang mga mata'y nanatiling malamig. Magandang araw? At saka ito lumisan. Pagkaalis ng babae, bulong ni Lydia, "Huwag kang papalapit dyan. Yan ang mambabarang. Hindi mo ba naririnig ang mga kwento?" "Pero mabait naman po ang pagkakabati niya," sagot ni Leia. "Walang mabait sa ganyan. Kung hindi mo mababayaran, kukunin ang hindi mo inaasahan." Hindi nagsalita si Leia, ngunit sa dibdib niya ay kumayog ang kaba. Ikalawang pagtaas. Bandang hapon, nagbago ang ihip ng hangin. Uminog ang langit mula asul tungong kulay tingga, mabigat sa paningin. Tinawag ni Leia si Romy para mag-ayos ng sampay, ngunit abala ito sa sabungan ng pustahan sa labas ng bahay ng kapitbahay. Nang tuluyang tumaas ang tubig, nagsimula muli ang sakit. Sa unay mapakla, sumunod ay matalim, at pagkatapos, ayaw siyang umiyak pero kumawala ang hikbi. "Leia, ano na naman yan?" Reklamo ni Romy sa wakas. Napilitan siyang pumasok. "Masakit. Ang tiyan ko." Pabulong. "Uminom ka ng salabat. Huwag mo akong perwisyuhin. Marami akong inaasikaso." Tumalikod si Romy. Sa kanyang balikat, nakita ni Leia ang isang itim na paru-paro na dumapo saglit bago lumipad palabas ng bintana. Napapikit si Leia. Sa bawat paglobo ng kanyang tiyan, tila may dagundong na sumasabay mula sa laot. Kinagabihan, humupa muling kasabay ng paghupa ng tubig. Doon niya tiyak na naunawaan ang kakaibang ugnayan. Kapag lumalaki ang dagat, lumalaki ang kanyang tiyan. Kapag humuhupa ang dagat, humihupa rin ang kirot at pamamaga. Isinulat niya ito sa isang piraso ng kwaderno, isang lihim na tala, isang munsyong gabay para huwag malusaw ang katinuan. Mga matang may kutsilyo. Sa sumunod na araw, sinabihan ni Lydia si Leia na pumirma sa ilang papeles. Para daw madali ang pagproseso ng mga proyekto, panloloko nitong nakabalat kayo. Ayaw sanang pumayag ni Leia, ngunit kinurot siya sa takot at sa konsensya. Dahan-dahan niyang binasa, ngunit ang mga letra ay parang sumasayaw. Ang kanyang atensyon, kinukuyom ng mga alon sa diwa. Nang gabi iyon, hindi na lamang sakit ang dumalaw. May aninong pumasok sa kanyang panaginip, isang balon ng asin, isang inang dagat na may tumpok ng mga mata, at isang tinig na kumakanta sa wikang hindi niya maintindihan. Pagbangon niya, basa ang kanyang likod, nanginginig ang tuhod. At sa bintana, dumapo ang itim na paru-paro, isang kisap, naglaho. Simula ng pag-iimbestiga. Hindi pinalampas ng paningin ni Leia ang kakatuwang ugnayan. Kaya nang sumunod na hapon, nang madama niyang paakyat na naman ang tubig, sinadya niyang bumaba sa dalampasigan. Umupo siya sa isang batong may lumot at pinakiramdaman ang tiyan. Minsan, ang sakit ay parang pinipisil. Minsan, parang hinahaplos ng malamig na bakal na may pinong tinik. "Totoo ka ba?" Mahinang tanong niya sa hangin. "O iniisip ko lang ito?" May boses na sumagot, hindi niya alam kung galing sa loob niya o mula sa lagaslas ng tubig. Totoo ang dagat, totoo ang sakit. At may totoo ring kamay na gumagapos. Napayuko si Leia. "Kung ikaw man ang dagat," bulong niya, "baka pwede tayong magkaintindihan. Huwag mo akong sakta, hindi ko alam ang kasalanan ko." Kung may nakarinig sa kanya, iisipin marahil na ulol siya. Subalit kilala niya ang sarili. Hindi ito kabaliwan, ito'y babala. Sa dulo ng buhangin, may aninong dumaan. Hindi si Salve, kundi isang matandang lalaki na may dalang lumang bag. May suot na sombrero, tahimik na mata, at may paglakad na pamilyar sa mga kinikilala sa baryo bilang albularyo. Ipinukol nito ang tingin kay Leia sa katumango na para nakakita ng kilalang halaman sa gubat. "Tay?" Mahina niyang tawag, bagaman hindi niya ito kilala. Lumapit ang matanda, kinuha ang sombrero at magalang na yumuko. "Ako si Manuel, anak. Nabalitaan kong may panibugho ang hangin sa inyo.
At ang dagat ay may iniindang galit. Hindi nakapagsalita agad si Leia. "Pwede po ba akong humingi ng tulong?" Agad niyang nasabi bago pa man humiwalay ang tapang sa dila. "May sakit po ako. Parang may ugnayan sa pagtaas ng dagat." Tumango si Manuel. "Hindi yan karaniwang karamdaman. May kalakip na panata o sumpa. Bago natin suungin, kailangan kong makita ang bahay niyo." At tumigil siya saglit. "Magdala ka ng isang basong tubig dagat. Lalagyan natin ng asin na hindi galing sa dagat." Naguluhan si Leia. "Asin na hindi galing sa dagat?" Ngunit tumango siya. "Sige po." Pagsubok. Pag-uwi, nadatnan niyang nakalatag sa mesa ang ilang papeles na tinangka ni Lydia na ipapirma muli. "Leia, pirma ka muna rito. Pwede po bang bukas? Masakit po ang pakiramdam ko, Arte. Kapag nagkapera ka na, dumadami na kapritsyo mo." Sumbat ng tiyahin. "Hindi po." "Pumirma ka," sabat ni Romy, nakasandal sa poste at may hawak na bote. "Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakasama sa opisina kanina." Nanikip ang dibdib ni Leia. Nasa bakal na baon ang kanyang bibig. Nilingon niya ang bintana. Naroon ang liwanag ng buwan at sa malayo ang himig ng mga alon. "Huwag muna ngayon," sabi niyang mahinahon, ngunit malinaw. "Bukas." Hindi siya natutong manindigan sa magulang ni sa asawa, ngunit may kakaibang lakas na idinulot ng kanyang pagdurusa. Parang kwintas na mabigat pero mainit sa balat na nagpapaalala na buhay pa siya. "Leia, bukas po." Mas maring ulit niya. Pinanliitan siya ng mata ni Lydia. "Huwag mong kalimutan kung sino ang tumulong sa iyo bago ka naging swerte." "Wala naman talaga," gusto sanang isagot ni Leia, ngunit pinili niyang manahimik at dumiretso sa silid. Ritual ng tubig, hating gabi. Dala ang isang basong pinuno niya kanina sa dalampasigan. Lumabas si Leia sa may likod bahay. Inilagay niya iyon sa ibabaw ng lumang bangkito. Saka dinagdaga ng isang kutsaritang asin na binili niya sa tindahan. "Asin mula sa bundok," sabi ng tindera. Tinitigan niya ang tubig. Payapa, parang salamin. Nang dumampi ang asin, may pino at bahagyang alon na naglaro sa ibabaw. Pinilit niyang huwag mag-alala. Baka natural lamang iyon. Mula sa dilim, sumipot si Manuel. "Magandang gabi, anak. Huwag kang mabibigla." Tumabi siya sa baso. Inayos ang kanyang bag at inilabas ang ilang dahon, tanglad, bayabas, dahon ng saging na pinulupot na parang pahabang sobre. "Kung may tali sa tiyan mo, kailangan nating hanapin ang buhol. At kung may humahawak sa dulo, kakailanganin nating tiklupin ang kamay niya." Ipininid ni Manuel ang mga mata, marahang humuni ng awit na parang lumang dasal. Pinainit niya sa palad ang dahon ng tanglad, saka idinampi sa baso. "Iusod ang dagat," wika niya, hanggang sa lumitaw ang aninong hindi sa kanya. Nakatitig si Leia. Sa ibabaw ng baso umalo ng tubig. Hindi posible, bulong ng utak, ngunit may nakita ang mata. Isang manipis na anyo, parang usok, humuhugis insekto, parang paru-parong itim na sandaling sumulpot at saka naglaho. Napaatras si Leia. "Ano yon?" "Hindi ilaw mula sa kandila, hindi rin hangin," sagot ni Manuel. "Kundi tanda. May kamay. At ang kamay na yon ay nakasalalay sa hinangad niyang tagumpay o paghiganti." "Si Salve?" Nausal ni Leia. "Wala akong binanggit na pangalan," sagot ni Manuel, ngunit naroon ang pag-amin sa timbang ng kanyang tinig. "Sa ngayon, kilalanin ang galaw. Sa bawat pagtaas ng dagat, susubukan niyang palakihin ang takot mo. Kapag sumuko ka, lalalim ang buhol. Kaya, bukas ng umaga, bago umakyat ang tubig, maligo ka sa dagat. 3 tilaok bago sumikat ang araw. Dalhin mo ang dahon ng bayabas na ito. Huwag kang lilingon kung may tatawag." "Bakit po?" "Mas gusto ng anino ang mga likod.
tumango si Lea. Sa unang pagkakataon, matapos ang balita ng pagkapanalo, naramdaman niya ang kakaibang tahimik na tapang. Hindi yabang, hindi galit, kundi matuwid na tibok na nagsasabing, "Hindi ako sayang, hindi ako pag-aari ni numan." Ang bagong umaga. Bago pa sumikat ang araw, bumangon si Lea. Mahinhing nagdasal at tahimik na lumakad patungong dalampasigan, dala ang dahon ng bayabas na binalot sa panyo. Walang tao sa tabing dagat, tanging ang dulo ng buwan at ang tinig ng mga ibong dagat ang saksi. Pumasok siya sa tubig. Malamig, ngunit hindi malupit. Hanggang tuhod, hanggang baywang. Hanggang sa maramdaman niyang ang hangin ay nagbago, parang may nagmasid mula sa likod. Huwag lilingon. Pinisil niya ang dahon, idinikit sa tiyan at bumulong. Kung may tali, pakawalan. Kung may buhol, pakalagin. Kung may kamay, bitawan mo ako. Ang alon ay marahang yumakap sa kanya, at sa loob ng ilang tibok, nawala ang kirot. Hindi tuluyang humupa, ngunit sapat para makahinga ng malalim. Sapat para maglakad pabalik sa buhangin na may pagkabuhay sa mata. Sa may tuhod ng dalampasigan, nandoon si Manuel, nakatitig sa hapon ng umaga. "Magandang simula," wika niya, "pero hindi pa tapos. Sa susunod na pagtaas ng tubig, mas malakas na ang hagupit, sapagkat alam na niya na hindi ka madaling tiklop." "Paano po kung lumala?" tanong ni Lea. "Maghanda tayo ng 3 bagay. Asin na hindi galing sa dagat, langis na pinagpakuluan ng luya, at pangalan ng taong hindi mo mapapatawad," sagot ni Manuel. Dahil minsan, ang pisi ng sumpa ay nakatali rin sa bigat ng dibdib. Napayuko si Lea. Pangalan ng taong hindi ko mapapatawad. Ang mga muka ay nagunahan. Si Romy, si Lydia, si Nanay Tersing, si Tatay Ambo, ang buong kamag-anakan na tumapak sa kanyang pagkatao na parang putik. Ngunit sa pinakaloob, may isang mukha na mas malalim, mas tahimik, mas matalim. Ang kay Salve na halos hindi niya kilala, ngunit tila ba kay tagal nang nasa paligid. "Handa ako," mahinang tugon ni Lea. "Ayoko na pong maging alipin ng takot. Kung di man sa kanila at lalo na hindi sa dagat, umihip ang hangin. Sa malayo, nagbabadya ang araw. At sa likod ng mga punong talisay, may saglit na aninong dumaan, isang babae, na para bang ngumiti sa dilim." Kung narinig man ni Lea ang pabulong na iyon, marahil ay ganito ang sinabi, "Sige, tignan natin kung gaano kalayo ang kaya mong langoyin." At sa araw na iyon, nagsimula ang laban. Hindi laban ng pera, hindi laban ng tsismis, kundi laban sa buhol na iginapos sa tiyan ng isang babaeng buong buhay ay sinabihang walang silbi. Ngayon, bawat alon ay magiging sukat ng kanyang lakas, at bawat paghupa ay magiging pahinga ng kanyang pag-asa. Hindi pa man sumisikat ng lubusan ng araw ay mas magaang ang pakiramdam ni Lea. Subalit alam niyang panandalian lamang ito, dahil sa bawat pag-agos ng alon ay may lihim na humihila sa kanya pabalik sa dilim. Ang mga salitang iniwan ni Albularyong Manuel ay umiikot sa kanyang isipan. Kailangan natin ng 3 bagay. Asin na hindi galing sa dagat, langis na pinakuluan sa luya, at ang pangalan ng taong hindi mo mapapatawad. Ang una at ikalawa, kaya niyang hanapin. Ngunit ang ikatlo, iyon ang pinakamahirap. Ang bigat ng mga alaala. Habang naglalakad pa uwi si Lea, marahang tumama ang sikat ng araw sa kanyang muka. May marahang init na nagbigay ng aliw, pero hindi nito natakpan ang mga aninong nasa kanyang alaala. Sino nga ba ang hindi niya mapapatawad? Ang unang sumulpot sa kanyang isip, ang asawa niyang si Romy. Si Romy na walang araw na hindi siya sinasabihan ng, "Wala kang kwenta, Lea. Swerte ako't hindi ako nag-asawa ng mas pangit pa."
Si Romy na sa halip na ipagtanggol siya sa mga pang-aapi ng kamag-anak, ay siya pa ang nangunguna sa pananakit at pambabastos. Sumunod na lumitaw ang imahe ng tiyahing si Lydia, ang babaeng nagpakain sa apoy ng pagmamaliit na parang likas na niyang kasiyahan ang makita si Leah na nadudurog. Pagkatapos ay ang mga magulang niya, sina Ambo at Tersing. Ang mga paalala noong bata pa siya ay muling bumalik. Bakit ba ikaw pa ang naging anak namin? Sayang ang gatas na pinainom sa'yo, walang napala. Kung puwet ka lang naming ipamigay noon, ginawa na namin. Masakit. Mas malalim kaysa sa sugat ng mambabarang. Ang mga salita ay parang tinik na nanatili sa puso, hindi nakikita, ngunit laging nararamdaman. Kaya ba niyang patawarin ang lahat ng iyon? Napatigil si Leah sa gitna ng daan. Napahawak siya sa dibdib. Patawarin? Kahit hindi sila humihingi? Kahit hindi nila kinikilala ang kasalanan nila? Hindi pa niya kaya. Hindi pa ngayon. Ngunit naroon ang isang pangalan na lumutang, mas malinaw, mas mabigat, mas malamig. Salve, ang mambabarang. Hindi niya lubos na kilala ang babae, ngunit ramdam niya ang impluensya nito. Matigas, madikit, mapanunod. At kahit wala pang kumpirmasyon, dama ng loob ni Leah na si Salve ang may kinalaman sa sumpa. Kung siya ang may gawa, bulong niya sa hangin. Hindi ko siya mapapatawad. Pagbalik sa bahay, galit na sinalubong. Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang gulo. Si Romy ay nakatunganga sa mesa, may hawak na bote ng alak. Si Lydia at ilan pang kamag-anak ay naroon at parang may pinagtatalunan. Ayan na siya, singhal ni Lydia. Leah, bakit mo iniwan ang mga papeles kagabi? Pwede mo nang pirmahan yon ngayon. Tahimik lang si Leah, ngunit seryoso ang tingin. Sabi ko po kahapon, bukas ko pag-iisipan. Bakit ka pa mag-iisip? Para yan sa ikakabuti ng lahat, singit ng pinsang si Noel na halatang nakikinabang lang sa ingay. Huwag kayong mag-alala, mahinahong sagot ni Leah. Hindi ko po tatanggihan ang pagtulong, pero gusto ko pong maintindihan muna ang lahat. Napapikit si Lydia, ngumisi ng pilit. Aba, marunong nang magsalita ng may tono ang babaeng ito. Lumalaki na ang ulo dahil may pera. Hindi napigilan ang panginginig ng kamay ni Leah, hindi sa takot, kundi sa pagpipigil ng galit. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Manuel. Kapag pinasok ka ng galit, doon papasok ang sumpa. Bantayan mo ang loob mo. Kaya huminga siya ng malalim at iniwasan ng pagtatalo. Pasensya po, pero mamaya ko na haharapin yan. Pumasok siya sa silid. Iniwan ang mga kamag-anak na nagbubulungan. Sa unang pagkakataon, hindi siya agad nagpasakop at iyon ay sapat na maliit na tagumpay. Pagbisita sa bahay ni Albulario Manuel. Bago tuluyang tumaas ang dagat sa hapon, dinalaw ni Leah si Manuel. Nakatira siya sa may gilid ng sapa, sa bahay na gawa sa kahoy at kawayan, napapalibutan ng halamang gamot. May mga dahon ng lagundi na nakasabit sa bintana. May mga bote ng langis na may nakalutang na ugat at dahon. Nang kumatok si Leah, bumukas ang pinto at lumitaw si Manuel. May hawak na palayok ng kumukulong tubig. Ah, dumating ka. Mabuti, sabi nito. Halika, umupo ka. Umupo si Leah sa banig sa sahig. Humarap si Manuel at inilabas ang maliit na mangkok, isang kandila, asin, luya at isang pirasong papel. Ngayon, wika ni Manuel, bago ko simulan ang pagtunton sa sumpa, kailangan kong malaman mula sa iyo ang isang bagay. Hinawakan niya ang papel. Sino ang hindi mo kayang patawarin? Hindi agad nakapagsalita si Leah. Naramdaman niyang parang sumikip ang kanyang lalamunan. Ang mga pangalan ay naglaban sa isip niya, sari-saring muka, sigaw, mura, hapdi, pait. Iminulat niya ang mata. At kung hindi ko po kaya? Tumango si Manuel.
Hindi kita pipilitin. Ngunit tandaan mo, ang sumpa ay parang pisi. Kahit tanggalin ko ang pagkakabuhol ng dulo, kung ang kabilang dulo ay nakatali sa puso mo, babalik ito. Napayuko si Leia. Marami po akong hindi mapatawad. Kailangan mo lang pangalanan ng isa. Kung sino ang pinakamabigat sa dibdib mo. Tahimik. Tanging tunog ng kumukulong tubig at mahihinang huni ng ibon ang narinig. Pagkatapos ng ilang sandali, "Salve," mahina ngunit mariin na sambit ni Leia. "Ang mambabarang," tugon ni Manuel. "Bakit siya?" "Hindi ko po alam. Hindi ko siya kilala pero ramdam ko siyang nakatali sa nangyayari sa akin." Hindi kumibo si Manuel. Tiningnan niya si Leia, saka tumango. Iyon ang sasabihin natin sa ritual. Ngunit tandaan mo, kung siya nga, magbabalik siya at mas malakas ang kabayaran. Ang pagtatali sa buhoy. "Simulan natin," sabi ni Manuel. Kumuha si Manuel ng puting sinulid at gumawa ng 3 buhol. Habang ginagawa ito, may binibigkas siyang lumang dasal sa sinaunang wika. Kung may pisi sa laman, kung may buhol sa bituka, bumukod ka, bumagsak ka, bumalik sa nagpadala. Inilagay niya ang asin sa gitna ng papel, binuhusan ng kaunting langis na pinagpakuluan ng luya at ipinatong ang sinulid na may 3 buhol. "Leia," tawag ni Manuel, "ilagay mo ang iyong kanang kamay sa tiyan mo. Sabihin mo ang mga salitang ito nang may paniniwala. Hindi ko tinatanggap ang sumpa. Hindi ito sa akin. Ibalik mo sa pinanggalingan." Nanginginig ang boses ni Leia, ngunit sinunod niya. Hindi ko tinatanggap ang sumpa. Hindi ito sa akin. Ibalik mo sa pinanggalingan." Pagkasabi niya, biglang humampas ang hangin mula sa labas. May tumilamsik na apoy mula sa kandila at umiikot ang usok sa anyo ng isang maliit na insekto. Nagulat si Leia. "Ano po yun?" "Bumigay ang unang buhol," sagot ni Manuel. "Pero may 2 pa." Biglang napasapo si Leia sa tiyan. Sumakit bigla, mas matalas pa sa dati. Nanginginig ang kanyang mga paa. "Manong, ang sakit." "Huminga ka. Labanan mo. Huwag kang bibitaw," utos ni Manuel. Mula sa labas ng bintana, may maririnig na tila tawa. Malalim, pabulong at hindi tao. At mula sa malayo, tinig ng alon, papalapit. Umalingaw-ngaw ang kakaibang tawanan sa labas ng bahay ni Albularyo Manuel. Hindi halakhak ng tao, hindi rin tawa ng hayop. Ito ay parang boses na galing sa ilalim ng tubig, may kasamang pagkaluskos ng maliliit na paa at pakpak. At bawat tunog ay tila kumakamot sa loob ng tainga. Si Leia ay napayuko, mahigpit na hawak ang tiyan habang unti-unting lumalaki ito na parang hinihipan ng hangin mula sa loob. Ramdam niya ang paninikip, parang may matulis na bagay na kumikis-kis sa laman. "Manong, hindi ko kinaya. Ang sakit." Halos mapasigaw niyang sabi. Agad lumapit si Manuel. Kinuha ang mangkok ng tubig dagat na may asin at langis at dahan-dahang ipinahid ang 2 daliri sa noo ni Leia. "Makinig ka sa akin," mahinahong sabi nito ngunit mariin. "Ang sumpang ito ay hindi karaniwang barang. Ito ay sumpa ng dagat at dugo. Isang uri ng kulam na kumukuha ng lakas sa tubig at buwan. Kung bibigay ka, mas lalalim ang kapit nito. Kaya huminga ka. Sundan mo ako." Huminga si Manuel ng malalim at ginaya ni Leia ang paghinga. Dahan-dahan, kahit nanginginig, sinunod niya ang ritmo. Sa bawat paghinga, bahagyang humuhupa ang pananakit. Ngunit kapalit nito, may narinig siyang mga boses. Mga bulong na parang nagmumula sa mismong tubig sa mangkok. "Sa dagat ka galing. Sa dagat ka babalik. Hindi mo kayang takasan ang kapalaran. Hindi ikaw ang nararapat yumaman." Napapikit si Leia at umiling. Hindi ako papayag."
ang pagpapakita ng nilalang. Biglang may malakas na hampas ng hangin sa bintana, kasunod ang pagtilamsik ng buhangin na parang may nagtatangkang pumasok. Napakunot ang noo ni Manuel. May sumusubok makapasok, sabi niya. Huwag kang titingin sa bintana, Lea. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag, tila may puwersang humihila sa kanyang tingin. Unti-unti niyang itinagilid ang ulo at sa pagitan ng siwang ng bintana ay may nakita siyang isang pares ng mata. Hindi mata ng tao, hindi rin ng hayop. Malalaki kasing itim ng ilog sa gabi at parang may alon na gumagalaw sa loob ng mga iyon. Sumunod ay may lumitaw na anyo, isang nilalang na halos tao, ngunit ang balat ay malalaman ng pusit, ang buhok ay parang basa palagi, at ang bibig ay may ngiting puno ng pangungutya. Sa balikat nito ay may nakadikit na itim na paru-paro, hindi isa, kundi 3. Nakaipon na parang mga kaluluwa ng gabi. Pagkakita ni Lea, biglang sumakit ang kanyang tiyan nang mas malakas pa kaysa kanina. Napasigaw siya. Huwag! Sigaw ni Manuel at mabilis na itinapon ang isang dakok ng asin sa bintana. --PSSHHH. Parang nasunog ang hangin. Kumirot ang paligid. Biglang naglaho ang nilalang at ang mga paru-paro. Bumagsak si Lea sa banig. Hinihingal, nanginginig, pawis na pawis. Ang unang tugon. Lea, mahinang tawag ni Manuel. Nakalampas ka sa unang paghampas. Pero tandaan mo, unang hakbang pa lamang ito. Kapag tumaas ang dagat mamayang gabi, babalik yan at mas malakas. Huminga si Lea ng malalim. Manong, bakit ako? Bakit ako ginaganito? Tumingin si Manuel sa kanya. Malungkot, ngunit may katotohanang kailangang sabihin. Ang taong may hawak sa sumpang ito, hindi basta inggit. May galit na malalim. At ang galit na iyon ay sinindihan ng tagabuhos ng dilim. Ikaw ang napiling target. Dahil ikaw ay inaapi, mababa sa paningin ng iba, mahina sa tingin ng karamihan. Para sa kanila, ikaw ang pinakamadaling paluhurin. Napahawak si Lea sa dibdib niya. Pero bakit ngayon? Bakit noong ako na ang nagsisimulang umasenso? Dahil anak. Tumingin si Manuel sa labas, kung saan tanaw ang papataas na alon. Ang kadiliman hindi nagtatrabaho sa mahirap o mayaman. Tatrabaho ito kapag may sisirain. At ngayon, may bagay kang nakuha na hindi nila matanggap. Napalunok si Lea. Ang pera? Higit pa roon, sagot ni Manuel. Dignidad. Ang babala ng alon. Lumapit si Manuel sa pinto at tumingin sa langit. Mataan ng ulap, makapal, mabigat. Ang dagat ay tila nagbabanta. Kumukulo ang hampas ng alon sa pampang. Tandaan mo ito, Lea, sabi ng matanda. Kapag sumapit ang 8:00 ng gabi, huwag kang lalabas ng bahay. Huwag kang tatayo sa salamin. Huwag kang bubuksan ng mga bintana. At kung may tumawag sa pangalan mo, kahit boses ng kakilala mo, huwag kang sasagot. Kahit po boses ni kahit sino, putol ni Manuel. Ang mga nilalang ng kulam at dagat, mahusay manggaya. Tumango si Lea kahit nanginginig ang tuhod. Manong, paano ko malalaman kung si Salve talaga ang gumawa sa akin nito? Marahan niyang tiningnan ang hawak na sinulid na may 3 buhol. Kapag nabuksan natin ang huling buhol, anya, ang pangalan niya ang kusang lilitaw, sa bibig mo man o sa hangin. Napatingin si Lea sa sinulid. Ang unang buhol ay napunit kanina sa ritual. May 2 pang natitira. Magpahinga ka ngayon, sabi ni Manuel. Mamayang gabi, magsisimula ang tunay na laban. Pag-uwi na may pangamba.
Sa pag-uwi ni Leia, ramdam niya ang bigat ng paligid. Ang hangin ay tila nagbago, mas malamig kahit hindi panahon ng amihan. Ang mga tao sa baryo ay abala, pero may ilang matang sumusunod sa kanya. Mata ng pagkalkula, mata ng inggit, mata ng pag-aabang. Pagdating sa bahay, naroon si Romy, lasing na naman. "Leia!" Halos pasigaw na bati nito. "Maghanda ka ng pulutan. May bisita ako mamaya. May usapan kami tungkol sa negosyo. Ha? Hindi ka dapat mukhang kawawa." Tumingin si Leia sa kanya, tahimik, ngunit may bahagyang pagbabago sa loob niya. Kahit kaunti, may nabubuo ng lakas. "Romy," mahinahong sabi niya, "mamayang 8:00, kailangan ko ng katahimikan. Wala mo ng bisita rito." Napakunot ang noo ni Romy, lumapit sa kanya at inamoy ang hininga niyang may halong alak. "Bakit ikaw na masusunod? Dahil nanalo ka sa loto? Ha? Baka nakakalimutan mo. Mag-asawa tayo. Ano mang meron sa'yo, meron din ako." Hindi sumagot si Leia. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa asawa. Hindi galit, hindi takot, kundi matatag. At iyon ang unang beses na napatras si Romy kahit kaunti. Hindi dahil natakot ito, kundi dahil hindi sanay na si Leia ay may tinging may sariling paninindigan. Ang hudyat. Pagkalubog ng araw, lumakas ang hangin. Ang dagat ay pumalo sa pampang na parang may hinahanap. Ang mga aso sa baryo ay nagsilabasan ng tahol, nagngingit-ngit ang mga kalderong nakasabit, at ang mga halaman ni Tia Lydia ay tila may kakaibang paggalaw. 7:30. Si Leia ay nakaupo sa loob ng silid, yakap ang unan, hinihintay ang takdang oras. 7:59 p.m. Sabay sa pagtama ng orasan sa 8 p.m, may kumatok sa bintana. Tok, tok, tok. "Leia?" Isang tinig. Babae. Pamilyar. "Leia, pagbuksan mo ako. Ako ito. Si Nay Tersing." Nanlaki ang mata ni Leia. Ang boses ng kanyang ina. Ngunit sariwa pa sa isip niya ang babala ni Manuel. Kapag may tumawag sa pangalan mo, kahit boses ng kakilala mo, huwag kang sasagot. Humigpit ang hawak ni Leia sa kumot. "Anak, pagbuksan mo naman si Mama." Pero hindi iyon ang nakakatakot. Ang nakakatakot ay patay na ang ina niya. 3 taon na ang nakalilipas. Ang lamig na dumaan sa likod ni Leia ay hindi dala ng hangin. Ito ay hudyat. Nagsimula na ang tunay na hampas ng sumpa. Tok, tok, tok. Mas malakas na ang katok ngayon. Hindi na ito parang pagmamakaawa, kundi parang pag-uutos, parang may karapatang papasukin ang sarili sa loob ng bahay. "Leia, anak, pagbuksan mo si Mama." Malamig, mahina, pero malinaw. Namuti ang mga daliri ni Leia sa pagkakahawak sa kumot. Nanlamig ang kanyang mga paa. Ang boses ng kanyang ina ay eksaktong ganoon pa rin. Parehong tono, parehong lambing, parehong paraan ng pagbigkas ng pangalan niya. At dahil doon, mas lalo itong nakakatakot. Dahan-dahang tumulo ang luha sa pisngi ni Leia, hindi dahil sa sumpa, kundi dahil sa sakit. Dahil sa buong buhay niya. Ngayon lang niya narinig ang boses ng ina na parang may lambing. At iyon ang pinakamalupit na bahagi. Ang tukso ng nakaraan. "Anak, alam kong nasaktan kita noon. Mas banayad na ang boses ngayon. Parang puputol-putol na humihikbi. Huminahon ka, Leia. Pagbuksan mo ako. Humihingi ako ng tawad." Napakagatlabi si Leia. Ang puso niya ay humahampas sa dibdib, nangangatal. Humihingi ng tawad? Hindi kailanman humingi ng tawad ang ina niya kahit isang beses noong nabubuhay pa siya. Hindi noong sinapak siya dahil nabasag ang pinggan. Hindi noong ibinenta ang manika niyang regalo ng kapitbahay para may pambili ng alak.
Hindi noong ipinagkait ang pagmamahal sa kanya habang ibinubuhos ang lahat sa panganay niyang kapatid. Ganito ba ang tunog kung sakaling humingi ito ng tawad? Ito ba ang inaasam ng batang si Lea noon? Lea, mas umamo ang boses. Nilamig ako sa labas. Papasukin mo naman ako, anak. Naramdaman ni Lea ang panginginig ng kanyang leeg. Para siyang hinihila ng dalawang puwersa. Ang isa'y takot, ang isa'y pangungulila. Itinaas niya ang kamay, parang may bala hawakan ng seradura. Kapag may tumawag sa pangalan mo, kahit boses ng kakilala mo, huwag kang sasagot. Umalingaw-ngaw ang babala ni Manuel sa isip niya. Hindi kita iiwan. Tahan na, anak. Ang boses ay may halong pagkalagot, parang nagmumula sa ilalim ng lupa o ilalim ng tubig. Kung sino ang nasa labas, tok, tok, tok. Ngayon ay may kasamang pagkaluskos sa dingding, parang may kuko o maliliit na pakpak na kumakasgat sa kahoy. Lea. Ngayon hindi na yon boses ng ina niya. Mas matinis, mas maalon. Parang may dalawang boses na nagsasalitan, isa ng babae, isa ng nilalang sa ilalim ng dagat. Napaatras si Lea, napahawak ang kamay sa dibdib. Hindi na luha ng lungkot ang tumulo, kundi luha ng matinding takot. Sa sulok ng silid ay gumalaw ang anino. Mabilis, parang may gumapang sa kisame. Pinikit ni Lea ang mata, nanginginig ang labi. Hindi ikaw si Mama. Bulong niya, halos hindi marinig. Patay na ang mama ko. At doon nagsimulang magbago ang boses sa labas. Umalingaw-ngaw ang isang mahabang, mapanuyang tawa. Hindi tao, hindi multo, kundi halakhak na parang mula sa basag na banga. May halong pagkaluskos ng pakpak at lagaslas ng tubig. Kung kaya kitang lokohin, mahina ka. Kaya kang baliin. Halos bumigay ang tuhod ni Lea. Pero bigla siyang napatalon nang may pumitik sa bintana. Isang itim na paru-paro, nakadikit sa salamin, kumakampay na mabagal, may dalang baho ng bulok na karne. Ang panloob na laban. Lea. Isang bagong boses ang narinig niya. Ngunit ang boses na ito ay nasa loob ng isipan niya, hindi sa labas. Kung bubuksan mo ang bintana, matatapos ang sakit. Kung papapasukin mo ako, mawawala ang sumpa. Kung hahayaan mo akong pumasok, magiging mapayapa ang lahat. Unti-unting natuyo ang bibig ni Lea. Parang lumubog sa malamig na balon ang isip niya. Ito na ang tukso ng sumpa. Hindi lamang pisikal, kundi pang mental. Hindi, bulong niya, halos wala ng boses. Hindi. Bakit hindi? Gusto mo bang maghirap pa? Wala ka namang kakampi. Kahit ang pamilya mo ayaw sa'yo. Ako lang ang nandito para sa'yo. Napahawak si Lea sa tainga, pilit tinatakpan ang sarili. Tumigil ka. Ngunit ang boses ay pumasok hindi sa tainga, kundi sa isip. Walang nagmamahal sa'yo, Lea. Kahit ang tatay mo at nanay mo, ayaw na ayaw sa'yo. Dapat matagal ka ng sumuko. Naglaglagan ang luha ni Lea. Kumuyom ang kamao niya. Pero hindi para sumuko, kundi para lumaban. Hindi ako magbubukas, mariin niyang sabi. Kahit mahina, may bigat. Hindi ako susuko. Ang unang proteksyon. Sa mismong sandaling iyon, may tumunog na basag sa labas, kasunod ng paghuni ng tila daan-daang kuliglig. At kasabay nito, may kumislap na liwanag sa gilid ng bahay. FS, SS, H, H, H. May kumalat na amoy ng paso at nasusunog na dahon. At isang pamilyar na tinig ang sumigaw mula sa labas. Lea! Huwag kang papalapit sa bintana. Si Manuel. Nagdala siya ng asin, dahon ng saging at apoy mula sa langis ng niyog, isang proteksyong pambihira.
Itinusok niya ang dahon ng saging sa lupa, ibinuhos ang asin sa buong gilid ng bahay at sinindihan ng langis. Pagkasindi, parang may pader ng liwanag na umangat at ang nilalang sa labas ay napaatras, may kasamang hiyaw ng pagkabanas. Hindi tapos ito at naglaho ang presensya, kasabay ng paghupa ng hangin. At ang bahay ay biglang naging tahimik. Tahimik na parang walang nangyari. Huminga si Lea ng malalim at napaupo sa sahig, nanginginig pero buhay. Pagpasok ni Manuel, pumasok si Manuel hingal at may pawis sa noo. "Tama ang ginawa mo," sabi niya habang hinahaplos ang balikat ni Lea. "Kung sinagot mo kahit isang salita lang, tapos ka." Tumulo ang luha ni Lea, hindi na dahil sa takot, kundi dahil may isang tao na sa wakas nanindigan para sa kanya. "Huwag kang mag-alala, anak," dagdag ni Manuel. "Hindi ka na nag-iisa." Napahagulhol si Lea. Unang beses sa buong buhay niya, may nagsabi sa kanya ng salitang iyon. Ang ikalawang buhoy. Habang naaayon ang paghinga ni Lea, kinuha ni Manuel ang sinulid. May isa pang buhol na napunit, kusa habang naghihirap si Lea kanina. 2 na ang natanggal, 1 na lang. Nang mabuksan ang pangalawang buhol, paliwanag ni Manuel, lumipat ang sumpa sa mas malalim na yugto. Susunod, hindi na boses ang haharapin mo. Tumingin si Lea sa kanya, natatakot ngunit handa. "Ano po ang susunod?" Tumingala si Manuel, mabigat ang boses. "Pagkakatawan. Ang sumpa ay susubok pumasok sa iyo. Hindi na lang sa tainga o isip, kundi sa mismong katawan mo." Kinilabutan si Lea. Ngunit tumayo siya, huminga ng malalim. "Manong, lalaban ako." At doon unang nakita ni Manuel ang liwanag sa mata ng babae. Liwanag na hindi galing sa anting-anting o dasal, kundi galing sa sariling lakas na matagal nang sinisikil ng lahat. Tahimik ang sumunod na umaga, ngunit hindi iyon ang uri ng katahimikang nagbibigay kapayapaan, kundi katahimikang parang bagyong nag-iipon ng lakas bago muling umatake. Ang hangin ay malamig kahit tirik ang araw, at ang mga ibon ay hindi maingay tulad ng dati. Kahit ang mga alon ay tila nagtatago ng galit. Si Lea ay nakaupo sa maliit na lamesa, hawak ang tasa ng salabat na may luya. Hindi para uminom, kundi para pakalmahin ang nanginginig niyang kamay. Sa tabi niya, nakaupo si Manuel, nakamasid, tahimik, at nagmamasid sa bawat galaw ni Lea. Sa harap nila ay nakalatag ang mga gamit para sa pagkatawan. Ang susunod na espiritual na laban. Munti at bilugang salamin. Puting kandila. Langis ng niyog na may pinakuluang luya. Asin na mula sa bundok. Dahon ng saging na may 3 butil ng bigas. At ang sinulid na may huling buhol. Ang 2 buhol ay napunit na. 1 na lamang ang nagdurugtong sa sumpa. At sa pagputol nito, ang sumpa ay magtatangkang lumipat sa katawan ni Lea upang manatili. Dahil ayaw nitong mapalaya ang biktima. Ang babala ni Manuel. "Tandaan mo ito," wika ni Manuel habang inilalapag ang kandila sa harapan ni Lea. "Kapag sinubukan ng sumpa na pumasok sa katawan mo, makakaranas ka ng 3 bagay. Sa oras na maramdaman mo ang alinman dito, huwag kang bibitaw sa ulirat." 3 bagay? Tanong ni Lea, sinusubukang maging kalmado kahit kumakabog ang dibdib. Manuel: "Oo. Una, parang may cold metal o yelong kamay na didikit sa batok mo. Pangalawa, makakarinig ka ng boses mo na hindi mo kontrolado, magsasalita ng mga bagay na hindi mo nais sabihin. At pangatlo." Tumigil siya, tumingin ng diretso kay Lea, mabigat.
Pipilitin ka nitong kalimutan kung sino ka dahil kapag hindi ka na nagpakilala sa sarili mo, doon kanya malulunok. Nagkibot ang labi ni Lea. Paano ko po pipigilan? May isang salita kang dapat ulit-ulitin kapag naramdaman mo nang papasok na siya. Isang salita na mag-uugat sa'yo. Ang salitang magpapaalala kung sino ka. Lumapit si Manuel. Tinapik ang dibdib ni Lea kung saan naroroon ang puso. Sabihin mo lamang, ako si Lea, anak ng liwanag. Huwag mong bitawan yan kahit anong pilit niya. Napatingin si Lea kay Manuel. Bakit po anak ng liwanag? Umusal si Manuel ng mahinang ngiti. Dahil kahit hindi mo pa alam, may liwanag kang pinanganak na dala. Hindi iyon nabura kahit inapi ka, kahit minura ka, kahit pinababa ka. At yan ang kinatatakutan ng sumpa. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Lea, hindi ng kahinaan, kundi ng unti-unting paniniwala sa sarili. Paghahanda. Dinala ni Manuel si Lea sa gitna ng silid. Pinaupo niya ito sa harap ng salamin. Bakit po kailangan ng salamin? Tanong ni Lea, nag-aalangan. Nakikita ng salamin ang hindi nakikita ng mata, paliwanag ni Manuel. At doon unang sumusubok pumasok ang sumpa. Umupo si Lea. Sa salamin nakita niya ang sariling mukha. Maputla, may bakas ng luha, ngunit may kakaibang lakas sa mata na hindi niya nakikita dati. Pinagmasdan niya ang sarili. Sa loob ng ilang segundo, may naramdaman siyang paghila. Parang hinihigop ng salamin ang kanyang tingin. Pinutol iyon ni Manuel. Tinakpan ang salamin ng dahon ng saging. Huwag muna. Kapag nagsimula ang ritual, saka natin tatanggalin. Kumuha siya ng langis at ipinahid sa sentido, batok at pulso ni Lea. Ang amoy ng luya ay kumalat, mainit, matapang at may bahid ng proteksyon. Ngayon, sabi ni Manuel, huminga ka at tandaan mo, huwag mong hahayaang magising ang takot dahil doon unang kumakapit ang sumpa. Huminga si Lea ng malalim. Simula ng ritual. Sinindihan ni Manuel ang puting kandila. Sa pagliyab nito, napansin ni Lea na kumikilos ang anino sa sahig. Parang may ibang galaw, hindi nakasabay sa apoy. Mula sa bulsa, inilabas ni Manuel ang sinulid. Isa na lang ang buhol. Ito ang nag-uugnay kay Lea sa sumpa. Kapag pinutol ko ito, sabi ni Manuel, maghahanap ang sumpa ng paraan para manatili sa iyo. Kaya paghandaan mo, tumango si Lea. Kahit takot, handa siya. Kinuha ni Manuel ang isang maliit na kutsilyo na may ukit ng mga lumang simbolo. Hinawakan niya ang sinulid. Sa pagputol ng buhol, simula ang panghihimasok. Kapag naramdaman mo, ulitin mo agad ako si Lea, anak ng liwanag. Hawak ang sinulid, nagsimula si Manuel sa dasal. Sa liwanag ng buwan, sa lakas ng lupa, putulin ang tali na hindi sa kanya. Ibabalik sa tubig, ibabalik sa ulap, ang sumpang hindi nararapat. Pumikit si Lea, humawak sa dahon ng saging, at huminga. Dash dash, tsak! Naputol ang buhol. Pagkatawa ng sumpa, agad na nangyari ang una. Isang malamig na kamay ang dumampi sa batok ni Lea. Hindi balat, kundi parang metal na kakagaling sa ilalim ng dagat. Tumayo ang balahibo niya. Pangalawa, nakarinig si Lea ng boses. Hindi sa labas, galing sa loob niya. Ngunit ang boses ay boses niya, pero hindi siya ang nagsasalita. Pagod na ako. Ayoko na. Wala naman akong kwenta. Nanlaki ang mata ni Lea. Hindi niya sinasabi iyon, pero boses niya iyon. Parang pinapaalala ang lahat ng sinabi ng pamilya niya buong buhay niya. Tigil! Pabulong ngunit mariing sigaw ni Lea. Ngunit tumawa ang boses sa loob.
Hindi ka anak ng liwanag, Leia. Anak ka ng malas. Nanlamig ang kanyang kamay. Nabalot ng pagkahilo ang isip niya. At ang salamin, kahit natatakpan, ay nagsimulang magpakita ng refleksyong gumagalaw. Pangatlo. Nakaramdam si Leia na hinihigop ang kanyang alaala. Para bang nalilimutan niya ang kanyang pangalan, ang pagkatao, ang nangyari kahapon, kung bakit siya narito. Nakikita niya ang sarili bilang batang umiiyak sa sulok, pinagtatawanan ng pamilya. Nakikita niyang walang halaga ang pagkatao niya. Na baka mas mabuti na talagang sumuko. Nagsimulang manginig ang labi niya. Unti-unting nawawala ang pagkilala niya sa sarili. At sa mismong sandaling iyon, may mahinang tinig na parang galing sa puso niya, hindi sa isip. Leia, kilalanin mo ang sarili mo. At naalala niya ang sinabi ni Manuel. Bago tuluyang lamunin ng dilim, buong lakas niyang sambit. Ako si Leia, anak ng liwanag. Gumalaw ang kandila. Bush! Lumakas ang apoy. Nagliyab ang hangin. Ang malamig na kamay ay biglang napaso at umatras. Ang boses sa loob ng utak ay napasigaw at naputol. Huminga si Leia ng malalim, nanginginig pero gising. Naaalala niya ang sarili niya. Dahan-dahan hinawi ni Manuel ang dahon ng saging sa salamin. At doon nakakita sila ng refleksyon. Ngunit hindi mukha ni Leia. Mukha ni Salve ang nasa salamin. Ngumingiti. Napasinghap si Leia nang makita ang imahe sa salamin. Hindi ang sariling mukha ang naroon, kundi ang malamig at mapanuyang mukha ni Salve, ang mambabarang. Para bang si Salve mismo ay nakasilip mula sa kabilang mundo, nakamasid at nag-aabang. Nakangiti ito, isang ngiting walang kaluluwa. At sa mismong labi ng refleksyon, gumalaw ang bibig kahit walang tunog. Hindi katatagal. Biglang pumutok ang salamin. Plag! Nagtilamsika ng mga piraso pero hindi tumama kay Leia ni Katiting dahil agad na hinawi ni Manuel ang dahon ng saging at isinilid sa bayong ang sinulid. Huminga siya ng malalim. Tapos na ang ikalawang yugto, sabi ni Manuel. Ngayon, wala nang nakatali sa iyo ang sumpa. Kaya susubukan na niyang dumiretso sa pinagmulan mo, sa dugo mo, sa buhay mo. Hindi pa man nakakabawi si Leia, biglang may kumalabog sa labas ng bahay. Isang mabigat na tunog, kasunod ang iyak ng isang babae. Pareho silang napatayo. Si Manuel ay mabilis na nagdasal, kinuha ang langis at asin. Si Leia naman ay napakapit sa pinto. Manong, ano yon? Hindi ko alam, sagot ni Manuel seryoso. Pero hindi ikaw ang tinawag ngayon. May ibang tinamaan. Hindi nagdalawang isip si Leia. Tumakbo siya palabas, walang suot na tsinelas, tinatawid ang malamig at mabatong daan. Tumakbo rin si Manuel kasunod niya. Habang papalapit sa bahay ng tiyahin niyang si Lydia, mas lumalakas ang iyak at sigaw. Pagdating nila, naroon na ang ilang kapitbahay, nagkakagulo, may mga nagtatakbuhan. Si Lydia! Si Lydia! Sigaw ng isa. Si Tia Lydia ay nasa sahig, nakatihaya, hawak ang tiyan habang lumalaki iyon ng mabilis. Mas masama kaysa sa naranasan ni Leia. Halos doble ang laki ng tiyan sa loob ng isang minuto. Parang may batang galit na pumipilipit sa loob. Aray ko! Diyos ko, tulungan niyo ako! Sigaw ni Lydia nangingisay. Napatayo si Romy sa gilid, lasing at tuliro. Anong nangyayari kay Tia? Bakit ganyan? Sa gilid ng pinto, nakatayo ang pinsang si Noel, nanginginig, nanlalaki ang mata at paulit-ulit na sinasabi. Kasama ako dyan. Kasama ako dyan. Kasalanan ko rin to. Si Leia ay napatitig sa tiyahin. Kasama siya sa mga nang-api sa kanya buong buhay.
Ngunit ngayon na nakikita niya itong naghihirap, may nahalong awa sa puso niya, kahit may sakit din ang alaala. Manuel, siya ang tinamaan. Bulong niya. Tumango si Manuel. Oo, dahil binuksan natin ang pangalawang buhol, lumipat ang sumpa. Hindi pa siya lubos na natanggal sa'yo, pero naghahanap muna ito ng kahit sinong pinakamalapit sa iyong dugo na madaling mapasok. Napalunok si Lea. Ibig sabihin, dahil kamag-anak ko si Tia, kaya siya ang tinamaan? Hindi lang dahil kamag-anak, sagot ni Manuel, tumingin sa tiyahin niyang nagpupumiglas. Kundi dahil siya ang may pinakamaruming intensyon laban sa'yo. Siya ang unang nagnais na maangkin ang yaman mo. At doon dumampi ang sumpa, parang tinamaan ng realidad si Lea. Kung ganito ang nangyari kay Lydia, paano kung sunod ang iba? Manuel, tulungan natin siya, sabi ni Lea, halos mangiyak. Hindi ko kayang panoorin siya ng ganito. Mabigat ang tingin ni Manuel, ngunit seryoso. Tatanungin kita, Lea, handa ka bang buksan muli ang sarili mo para sumalo ng bahagi ng sumpa, kapalit ng pag-alis nito sa tiyahin mo? Nanigas ang katawan ni Lea. Kung tutulungan niya si Lydia ngayon, babalik sa kanya ang sumpa, kahit bahagya. Kung pababayaan niya, maaaring mamatay ang tiyahing matagal nang nanakit sa kanya. Kumalabog ang puso ni Lea. Ito ang unang tunay na moral na laban niya. Hindi laban ng kulam, kundi laban ng puso. Nakatitig si Lydia sa kanya, nagmamakaawa, nanginginig, halos mawalan ng ulirat. Lea, iihohon mo ako. Patawad na. Lea. Unang beses niya itong narinig humingi ng tawad kahit gutay-gutay. Tumingin si Lea kay Manuel. Kung tutulungan ko siya, may laban pa ba ako? Mas lalakas ang kalaban, sagot ni Manuel. Pero mas lalakas ka rin kung gagawin mo ng walang kapalit. Umagos ang luha sa pisngi ni Lea. Sa kauna-unahang pagkakataon, mayroon siyang kapangyarihang pumili. Gantihan ang gumawa ng sakit sa kanya o tulungan ito kahit hindi karapat-dapat dahil iyon ang tama. Tumindig si Lea. Nanginginig pero buo ang loob. Manuel, tulungan natin siya. Ngumiti si Manuel, may respeto sa mata. Iyon ang sagot ng isang tunay na anak ng liwanag. Lumapit si Lea sa tiyahin. Pinisil ang kamay nitong malamig at sa wakas sinabi niya mula sa puso, pinapatawad na kita, tiya. Hindi para sa'yo, kundi para palayain ang sarili ko sa galit. At nang sabihin niya iyon, biglang lumiyab ang puting kandila sa gilid ng bahay kahit walang taong may dala nito. Ito ang unang sinyales ng paglakas ng liwanag ni Lea. Manuel ay mabilis na gumuhit ng bilog gamit ang asin. Pinahiran ng langis ang tiyan ni Lydia at nagdasal. Kung hindi sa kanya ang sumpa, iangat, ilipat, itapon sa wala. Kung ang kadiliman ay nasa dugo, linisin, sunugin, ibalik sa basag na dulo. Sumigaw si Lydia ng malakas, malakas na parang huling hininga ng nilalang. At sa isang iglap, bumagsak ang tiyan, lumiit, at ang tiyahin ay nawalan ng malay. Huminga ng malalim si Lea, napaupo sa lupa, pagod, luhaan, nanginginig, pero buo. Matapos ang ritual, habang pinapahinga si Lydia, lumapit si Manuel kay Lea. Handa ka na sa huling yugto, sabi niya. Dahil ngayong napili mong patawarin ang isa sa mga ugat ng sakit mo, natanggal mo ang unang kadena sa sarili mo. Tumingin si Lea sa bituin, tila bago ang hangin sa dibdib niya. Manong, kailan ko haharapin si Salve? Haharapin mo siya. Sagot ni Manuel, tumingin sa dagat na unti-unting humahampas ng mas malakas. Kapag ikaw na mismo ang hihingin niyang kunin. At sa malayo, sa gilid ng mga punong niyog, naroon si Salve, nakatingin sa kanila. Ngumiti ito, isang ngiting walang takot,
walang pagmamadali, walang pagsuko. At sa hangin, sumabay ang bulong. Handa na rin ako, Lea. Kinagabihan, nagsimulang magbago ang kalangitan. Unti-unting natabunan ng buwan ng makapal na ulap hanggang sa tuluyang maglaho ang liwanag. Walang bituin, tanging itim na kalangitan na parang nilagyan ng uling ang buong himpapawid. Ang mga aso sa baryo ay nagsiungol, ang mga kuliglig ay natahimik, at kahit ang hangin ay tila tumigil, naghihintay. Sa buong buhay ni Lea, hindi pa niya naranasan ng ganitong tahimik na gabi. Tahimik na may dalang masamang balita. Sa kubo ni Lea, nakahiga si Tia Lydia. Mahina, ngunit humihinga. Si Romy ay naroon sa labas, nagmamasid, tulala. Traumatikong nasaksihan ang nangyari at ngayon ay tahimik, hindi lasing at hindi maingay. Si Noel ay nakaupo sa gilid, nakayuko, umiiyak ng walang tunog. Si Lea naman ay nasa labas ng bahay, kasama si Manuel, nakatayo sa gilid ng dagat. Sa kamay niya ay hawak ang puting kandilang may marka ng 3 bilog, simbolo ng huling yugto ng pagprotekta. "Bakit tayo nandito, Manong?" tanong ni Lea habang pinupunit ng malamig na hangin ang kanyang boses. "Kapag walang buwan," tugon ni Manuel, "ang dagat ay naglalabas ng mga nilalang na hindi natin nakikita sa karaniwang gabi. At ngayong gabi, susubukan ni Salve ang pinakamalakas na paraan para kunin ka." "Anong paraan po?" Tumingin si Manuel sa dagat na unti-unting lumilipad ang mga alon kahit walang hangin. "Tatangkayin niyang agawin ang kaluluwa mo habang gising ka." Mula sa gitna ng karimlan, umalon ang tubig, hindi pataas, kundi paakyat, para bang may umaahon mula sa kailaliman. Dahan-dahan na lumitaw ang itim na usok na may hugis ng kamay, humahaplos sa hangin at unti-unting lumapit sa pampang. Nang sumayad ang usok sa buhangin, parang nag-iwan ito ng marka ng paso. "Manong, ano yan?" bulong ni Lea, nanginginig ang tuhod. "Anino ng tubig?" sagot ni Manuel. "Hindi yan dapat makatama sa balat mo. Kapag nahawakan ka niyan, hihilahin ka sa dagat nang hindi mo namamalayan." Tinaas ni Manuel ang bote ng langis at isinaboy ang ilang patak sa hangin. Pagdampi ng langis, parang nagliyab ang hangin at umatras ang usok. Umuungol na parang sugatang hayop. Ngunit hindi isa. Marami sila. Pangalawa, pangatlo, 4, 5. Nagsilabasan mula sa dagat ang mga itim na aninong gumagapang sa buhangin, na parang mga taong gumapang sa putikan, papalapit. "Lea, ilaw!" utos ni Manuel. Sinindihan ni Lea ang kandila. Nang umilaw ito, kumalat ang puting liwanag na parang bilog ng proteksyon. Napaatras ang mga anino. Ngunit naramdaman ni Lea ang kakaibang sensasyon. Bumigat ang katawan niya, para bang may humihila sa kanyang dibdib. "Manong, parang hinihigop ang lakas ko." "Huwag kang bibigay," sagot ni Manuel. "Iyan ang unang hakbang ng pagkuha niya sa kaluluwa mo." May biglang na tunog mula sa gitna ng dagat at may umangat na hugis mula sa tubig. Sa una, akala ni Lea ay tao. Ngunit nang lumapit, nakita niyang babae itong nakaitim. Ang buhok ay mahaba at basa, mahigpit na nakadikit sa katawan na parang tinubog sa langis. Ang mga mata ay puti, walang itim, at ang balat ay parang shell ng pusit, makintab at asul-itim. Sa balikat nito ay may 3 itim na paru-paro, mas malalaki ngayon, hindi kasing laki ng kuko, kundi kasing laki ng palad ng tao. At sa ngiti nito, ngiting pamilyar, ngiting napanood ni Lea sa salamin, isa lang ang maaaring maging pangalan. Salve. "Magandang gabi, Lea," anya.
Ang boses nito ay parang tubig na may halong buhangin. Maganda ngunit nakakabingi, malambing ngunit mapanganib. Hindi gumalaw si Lea, hindi rin siya makapagsalita. Lumakad si Salve sa ibabaw ng dagat na parabang lupa, dahan-dahan pino may kumpiyansa. Ang tapang mo kagabi, ang tapang mo kanina, pero sa huli, pareho kayong natatalo sa dagat. Nagsasalita siya, bulong ni Lea. Huwag kang makipag-usap, babala ni Manuel. Bakit? Dahil bawat sagot mo, parang pagbukas ng pinto sa isip mo. Ngumiti si Salve, tila narinig ito. Manuel, matagal na kitang inaantay. Matagal na akong may utang sa'yo. Nagtaas ng kilay si Lea. Manong, ano ang ibig niyang sabihin? Hindi sumagot si Manuel. Ngunit ang panginginig ng kamay niya ay sapat na sagot. May kasaysayan sila ni Salve. Sumigaw si Salve ng tila utos. Lumapit ka, Lea. Dumating na ang oras na... Ako si Lea, anak ng liwanag. Sigaw ni Lea, mabilis. Pinutol ang linya bago makalusot ang utos. Napahinto si Salve, bahagyang natawa. Marunong. Sambit niya, hindi galit, kundi interesado. Sige, subukan natin ang iba. At doon nagsimula ang pag-atake sa isipan. Ang mga alon ay biglang humampas sa pampang. Malalaking hampas na parang sigaw ng dagat. Ang tunog ng tubig ay naging tinig, daing, iyak, panaghoy ng daan-daang boses. Sa paligid, nagsimulang makita ni Lea ang mga ilusyon. Ang nanay niyang umiiyak at nagpapakamatay sa ilalim ng dagat. Ang tatay niyang sumusigaw, sinisisi siya. Ang batang si Lea, nakalubog sa tubig, humihingi ng saklolo. Nilapitan siya ng ilusyon ng sarili niya bilang bata, nanginginig, nangingilid ang luha. Ate Lea, tulungan mo ako. Huwag mo akong iwan. Nanginginig ang kamay ni Lea. Gusto niyang yakapin. Gusto niyang iligtas ang batang bersyon niya. Pero narinig niya ang bulong ni Manuel. Ang unang ilusyon ay ang pinakamahina. Kung mahulog ka, tapos ka. Kaya pumikit si Lea at umusal. Ako si Lea, anak ng liwanag. At pumutok ang ilusyon. Nagmistulang abo at tinangay ng hangin. Paghahanda sa pinalakas na pagsalakay. Nagbago ang ngiti ni Salve. Hindi na mapangasar, kundi mapanganib. Ngumisi siya ng may nanunundot na puot. Sige Lea, kung hindi ka mapapasunod ng alaala, hayaan mong maramdaman mo. Itinaas niya ang kamay. Lumindol ang lupa. Ang dagat ay umangat. Hindi pataas bilang alon, kundi paitaas na par halimaw na tatayo. At mula sa tubig, may lumabas na hugis tao ngunit hindi tao. Basa, madulas, may mga mata sa gilid, may mga ngiting punit. Hindi isa, hindi dalawa, 5. Ngayon, sabi ni Salve, sa bayuko ng ulo, tingnan natin kung gaano katibay ang anak ng liwanag. Ang hangin ay lumamig, ang lupa ay lumindol, at si Lea ay tumayo, nanginginig man pero nananatili. Ito na ang gabi. Ang gabing walang buwan. Ang gabing susubok kung kaya niyang panindigan ang liwanag sa loob niya. Nagngangalit ang dagat na parang halimaw na nagising mula sa napakahabang tulog. Ang 5 nilalang na aahon mula rito ay hindi basta espiritu, kundi mga anyo ng kalungkutan, galit, paninibugho, takot at puot na bumabalot sa sinumang nais lamunin ng sumpa. Iba-iba ang anyo nila, ngunit lahat ay may balat na malapusit, mahahabang daliri na parang tinik sa isda, at mga mata na puting-puti na walang itim. Ang mga bibig nila ay may ngiting pilipit. Tila sabik na sabik sa laman at kaluluwa. Si Lea ay napaatras. Kahit nangangatog, hindi tumakbo. Manong, ano yan? Nanginginig na tanong niya. Huwag mong tingnan bilang halimaw, sagot ni Manuel.
Inilalagay ang asin sa palad at pinapahid ito sa paligid ni Leia. Tingnan mo sila bilang anyo ng mga emosyon mong gustong bumalik sa'yo. Kung kikilalanin mo sila bilang katotohanan, lalapit sila. Kung lalabanan mo, lilipas sila. Humigpit ang hawak ni Leia sa kandila, pero totoo silang nakakatakot. Hindi mo kailangang hindi matakot, mahinahon, ngunit matatag na tugon ni Manuel. Kailangan mo lang huwag sumuko kahit natatakot ka. Ang paglapit ng unang nilalang. Ang kalungkutan. Ang unang nilalang ay gumapang sa buhangin ng walang tunog, parang aninong may katawan. Huminto ito sa harap ni Leia at mula sa bibig ay lumabas ang malamig na tinig. Nag-iisa ka, kahit sino pang tumulong. Sa huli, ikaw pa rin mag-isa. Kasabay nito, naramdaman ni Leia ang malamig na dampi ng alaala. Siya bilang batang umiiyak sa gabi. Walang yumayakap. Walang pumapansin sa sakit niya. Hindi sinasadya, napayuko si Leia. Bumigat ang balikat niya na para bang may basang kumot na ipinatong dito. Natigilan ang paghinga niya. Leia, sigaw ni Manuel, ano ang dapat mong gawin? Sa gitna ng pagkalunod ng damdamin, pinilit ni Leia magsalita. Ako si Leia, anak ng liwanag. Parang natamaan ng apoy ang nilalang. Umatras ito, umusok at naglahong parang bula. Huminga si Leia ng malalim, isang tagumpay. Ang pangalawa, galit at pagtatanim. Ang susunod na nilalang ay mas matangkad, mas mabigat ang hakbang. Ang mata nito ay pula, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa puot. Nang magsalita, boses nitong may apoy na parang makakapaso. Patawad? Pinatawad mo ang tiyahin mo? Na siya ang sumira sa'yo? Tuwag. Kahinaan yan, hindi kabutihan. Umatake ang alaala. Ang lahat ng ginawa ni Lydia. Pagnanakaw ng pera niya bilang bata. Pambabaliwala. Paninirang puri. Pagnanakaw ng pagkakataon. Hindi na malaya ni Leia na kumuyom ang kamao niya. Uminit ang dibdib niya. Tumingin si Manuel sa kanya, seryoso. Kapag sinagot mo yan ng galit, kakainin ka niyan. Piliin mo kung sino ang gusto mong maging. Pinikit ni Leia ang mga mata. Hindi ako duwag dahil nagpatawad ako. Pinatawad ko siya hindi para sa kanya, kundi para palayain ang sarili ko. At buong lakas niyang inusal. Ako si Leia, anak ng liwanag. Sumabog ang liwanag mula sa kandila, tumama sa nilalang at ito ay napaatras at nagpulbos sa hangin. Pangalawang emosyon, natalo. Ang ikatlo, paninibugho. Ang ikatlong nilalang ay payat, mahaba ang leeg at may madulas ng ngiti. Nang magsalita, parang tusok ng karayom ang bawat salita. Hindi ka karapat dapat yumaman. Hindi ikaw ang dapat pinagpala. Dapat ibang tao ang nanalo. Hindi ikaw. Sino ka ba para maging mas masaya sa iba? Sumipa ang alaalang buong buhay, pinalaki siyang walang halaga. Palaging tinuturo na ang magandang kapalaran ay para sa iba, pero hindi para sa kanya. Ngunit ngayon, may natutuhan na si Leia. Ito ang gusto nilang paniwalaan ko, sabi niya. Unti-unting tumataas ang boses, pero hindi ko nahahayaang kontrolin nila ang tingin ko sa sarili ko. Kumislap ang mata niya. Ako si Leia, anak ng liwanag. Nang umusal niya ito, hindi lamang nawala ang nilalang, pumutok ito sa liwanag, parang hindi kinaya ang panibagong lakas na lumabas sa loob ni Leia. Tatlo na ang natatalo. Ang ikaapat, takot. Ang pang-apat ay hindi agad lumapit. Nakita lang ni Leia ang aninong tumayo sa harap niya. Anyo niya mismo, ngunit nakatalikod, nakayuko, nanginginig. At nang humarap ito, si Leia ang nakita niya, ngunit may mata ng taong natalo, pagod, durog at sumuko. Ito ang bersyon niyang hindi nakalaban. Naglakad ito palapit. Hindi mo kaya hanggang dulo,
lalaban ka, tapos matatalo ka rin. Hindi lahat ng nilalabanan nananalo. Umangat ang luha ni Leia. Ito ang pinakamalapit sa kanya. Ito ang sarili niyang takot na lahat ng pinaghirapan niya ay mauuwi sa wala. Leia, mahinang sabi ni Manuel, ito ang pinakamadaling paniwalaan. Ingatan mo ang sarili mo. Nanginginig ang labi ni Leia. At sa gitna ng takot, bumulong siya. Baka nga, hindi ko kaya. Ngumiti ang anino, isang ngiti ng tagumpay. Tama, sumuko ka na. Pero may isang maliit na boses sa loob ni Leia, hindi kay Manuel, hindi sa sumpa, kundi sa kanya mismo. Dati, akala mo wala kang halaga, pero narito ka pa, at doon siya tumayo ng diretso. Hindi para magmukhang matatag, kundi dahil pinipili niyang maging matatag. Hindi ko alam kung mananalo ako. Amin niya, tinig may luha ngunit totoo. Pero hindi ako susuko. At buong lakas. Ako si Leia, anak ng liwanag. Umiyak ang anino at nabasag. 4 na emosyon, natalo. Ang ikalima, puot. Ang pinakamapanganib, nanlamig ang paligid. Nawala ang hangin. Tumigil ang dagat sa paggalaw. At mula sa gitna ng dagat, may umangat na mas mataas sa lahat. Isang nilalang na may 4 na braso, mahahabang kuko at mukha ni Salve. Pero mas matanda, mas galit at mas puno ng puot. Nang magsalita ito, boses na ni Salve mismo ang lumabas, pero hindi lamang salita, sumpa. Kung ano ang meron ka, akin dapat yan. At bago pa makagalaw si Leia, hinatak ng nilalang ang kaluluwa niya palabas ng katawan. Nagdilim ang paningin. Nawala ang paligid. At naramdaman niya na hinihila siya pababa, papasok sa dagat. Nanghihinang sumigaw si Leia, "Manong, tulungan mo." Ngunit iba na ang mundo sa paligid niya. Ang laban na ito, hindi na laban ng katawan. Kaluluwa na ang nakataya. Malamig, madilim, mabigat. Yun ang unang naramdaman ni Leia nang mahila ang kaluluwa niya mula sa katawan. Parang tinanggal ang hangin sa baga at itinapon siya sa kailaliman ng dagat. Walang anumang tunog, tanging mabigat na pintig ng puso at bulong ng tubig na pumapalibot sa kanya. Nasa isang lugar siya na hindi lupa o tubig. Isang espiritual na kailaliman kung saan lumulutang ang mga kaluluwa, alaala at sumpa ng maraming biktima. Sa paligid niya, may mga aninong umiiyak, nawawala at hindi nakilala ang sarili. At sa gitna ng dilim, naroon si Salve, nakalutang, nakasuot ng itim na tila gawa sa alon. Ang buhok nito ay humahampas na parang may sariling buhay. Ngunit iba ang anyo niya rito, mas malaki, mas mapanganib at may 4 na aninong kamay na gumagalaw sa paligid niya. "Malugod kitang tinatanggap, Leia," sabi ni Salve, ang boses ay dumadagundong. "Bakit mo to ginagawa?" sagot ni Leia. Hirap magsalita dahil parang nilulunod ang boses niya sa hangin dagat. Ngumiti si Salve. "Simple lang. Dahil alam kong ikaw ang huling taong dapat maging masaya. Ikaw ang nilalang na itinuring nilang basura. Kung sino mang tulad mo ang aangat sa akin, hindi ko papayagan." Biglang dumating si Manuel. Nakalutang din. May liwanag sa katawan na parang apoy sa ilalim ng tubig. May dala siyang tatsulok na kahoy na may ukit ng sinaunang dasal. "Huwag kang makinig sa kanya, Leia," sigaw ni Manuel. Kahit ang kadiliman ay nanggaling sa liwanag, pero siya, pinili niyang kainin ang dilim. "Tumahimik ka, Manuel," singhal ni Salve. "Ikaw ang dahilan ng lahat. Kung hindi mo ako iniwan noon, hindi ako magiging ganito." Nalaglag ang puso ni Leia. Manong, ano ang ibig niyang sabihin?
Huminga si Manuel. Wala nang dahilan para itago. Noong kabataan ko, sabi niya, ako ay albularyo at siya ay manggagamot. Magkaibigan kami. Magkapareho ng kakayahan. Nagsasanay kami sa iisang gurong engkanto. Ngunit isang gabi, may batang may malalang sakit. Kailangan naming pumili kung gagamit tayo ng liwanag o dilim. Pinili ko ang liwanag. Pinili niya ang dilim. Napahagalpak ng tawa si Salve, puno ng pait. Liwanag? Hindi nakapagliligtas ang liwanag. Ang dilim ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang iligtas ang batang iyon. Pero tinanggal nila ako sa baryo. Tinuring akong masama. Kaya bakit mo ako sinisisi, Manuel? Bakit? Nanginginig si Lea sa nalaman. Ang puso niya ay kumirot, not para sa sumpang nasa kanya, kundi para sa babaeng nasa harap niya. Si Salve ay hindi isinilang na masama. Naging ganoon siya dahil sinuko siya ng tao at ng mga mahal niya. Salve. Mahinang sabi ni Lea, kaya mo ba ito ginagawa dahil nasaktan ka? Nasaktan? Umalingaw-ngaw ang tinig. Hindi mo alam ang sakit. Wala kang alam kundi awa sa sarili mo. Ako ang nawalan ng lahat. Ikaw? Nagdusa? Hindi sapat yon para sa akin. Itinaas ni Salve ang 4 na aninong kamay. Sabay humawak sa kaluluwa ni Lea, sinusubukang lamunin ang liwanag na natira sa kanya. Parang hinihigop ang puso ni Lea. Unti-unti siyang nawawalan ng alaala, pagkatao, liwanag. Nakikita niya ang sarili niyang nagiging tubig, nagiging anino, nagiging wala. Napasigaw siya, Manong! Lea! Ulitin mo! Sigaw ni Manuel. Sa gitna ng pagkalusaw, bumulong ang tinig ng batang Lea sa loob ng kanyang puso. Huwag mo akong iwan, ate. Tayo to. Napaluha si Lea. Kahit nasa huling hibla na siya ng lakas, sumigaw siya. Ako si Lea, anak ng liwanag. At sa pagbigkas niya nito, hindi na siya nag-iisa. Mula sa kanyang dibdib, may sumabog na malinis na liwanag. Hindi apoy, hindi kidlat, kundi liwanag ng pagpapatawad at pagtanggap sa sarili. Ang mga aninong kamay ni Salve ay nasunog. Umatras siya. Napaso. Ano yan? Liwanag na hindi mo nauunawaan, sagot ni Manuel. Liwanag na hindi galing sa agimat o dasal, kundi galing sa puso. Nabuwal si Salve sa kailaliman, pilit na pinapatay ang liwanag sa paligid. Lea, tapusin mo na, sigaw ni Manuel. Sabihin mo ang pangwakas na dasal, palayasin ang kadiliman, itakwil mo siya. Ngunit nakatingin si Lea kay Salve at sa unang beses nakita niya hindi ang mambabarang, kundi isang babaeng nabigo, iniwan at nasaktan. Isang babaeng katulad niya, inaapi, ngunit gumawa ng maling landas. Manong, bulong ni Lea, hindi ko kayang gantihan ng taong katulad kong nasaktan. Nang hina si Manuel, Lea, hindi mo siya pwedeng paniwalaan, papatayin ka niya. Hindi ako magpapatalo, pero hindi ko rin siya kayang maging tulad niya. Humakbang si Lea, hawak ang sariling puso. At sinabi niya ang mga salitang hindi inaasahan ni Salve. Hindi kita kinamumuhian, Salve. Pinapatawad kita. Tahimik. Walang ingay. Parang tumigil ang mundo. Si Salve ay napatitig sa kanya. Hindi makapaniwala. At sa unang beses, bumagsak ang luha sa kanyang mata. Tumingin ka sa akin, bulong niya. Nakikita mo pa ba ako bilang tao? Hindi ka halimaw, ngunit pinili mong maging isa, sagot ni Lea. Pero pwede kang bumalik. Nagnginig ang katawan ni Salve, hindi dahil sa galit, kundi dahil hindi niya kayang tanggapin ang kabutihang ipinakita sa kanya. Hindi ko alam
kung kaya ko pang bumalik. Lagi kang may pagpipilian, sagot ni Leia. Ako, pinili kong lumaban. Hindi para gumanti, kundi para bumuti. At sa pagyakap niya sa sariling liwanag, ang sumpa ay pumutok. Nagliwanag ang kailaliman. Naglaho ang mga anino. Ang dagat ay kumalma. Si Salve ay dahan-dahang naglaho, hindi sa sakit, kundi sa kapayapaan. Nagmulat si Leia ng mata. Nasa buhangin siya, humihinga, buhay. Si Manuel ay nakaluhod sa tabi niya, tuwang-tuwa at umiiyak. Leia, nagawa mo. Iniligtas mo ang sarili mo. Tumayo si Leia, mahina ngunit buo. Ang mga tao sa baryo ay lumabas, nagtipon at nakita ang pagbabago sa hangin. Wala nang dilim. Sa unang pagkakataon, lumapit si Romy, umiiyak. Leia, patawad. Sa lahat. Tumayo si Leia ng matuwid. Hindi ko alam kung may lugar ka pa sa buhay ko. Pero hindi na ako galit. Malaya na ako. Lumapit din si Lydia. Mahina, umiiyak. Leia, wala akong karapatang lapitan ka. Pero salamat. Ngumiti si Leia. Payapa. Ang pagpapatawad ay regalo ko sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng kapalit. Lumipas ang mga buwan. Ginamit ni Leia ang pera ng loto sa kabutihan. Nagpatayo ng maliit na pasilungan ng kababaihang inaabuso. Nagbigay ng pondo sa paaralan. Tinulungan ang mga mangingisda na magkabang kapital. At nagtayo ng botika ng halamang gamot kung saan siya at si Manuel ay tumutulong sa may sakit. Si Leia ay hindi naging mayabang. Hindi rin naging mapagmataas. Naging totoong mayaman. Hindi lang sa pera, kundi sa puso. At ang dagat, na minsang naging salamin ng sumpa, ay naging simbolo ng kanyang lakas. Sa tuwing tumataas ang alon, nakatayo siya sa pampang, hindi natakot. Dahil sa puso niya, may liwanag na hindi na kayang patayin ng dilim. Wakas.